Ganitong ulam pero bongga sa sarap, sa sustansya at affordable pa. For today's video, magluluto tayo ng isa sa mga paborito nating ulam Pinoy. At talaga namang matatakam kayo sa recipe na ito. Tara, simulan na natin. So naghiwa muna tayo dito ng mga spices. Meron tayong bell pepper, red onion, kamatis at saka garlic. Meron din tayong shrimps. Lilinisin muna natin ito mga mamis. Tanggalin natin yung bituka, mga galamay, at matulis na parte nito at saka ang buntot. Siyempre, very resourceful tayo mga mami. Meron tayong konting tanim ng puno ng niyog. Kaya gumawa na lang kami ng kudkuran at ayan na ang aming panggata. 2 piraso po ang ating ginamit. Mga around 1/4 kilo of shrimps ang ating gagamitin dito. At ito na, extract na natin ang gata sa ating nakudkod na niyog. Gagawin natin dito is first piga na gata at second piga na gata. I-ready na natin ang ating paglulutuan. Gumamit pala tayo dito ng karote, pan at Xiaomi induction cooker. Taglagay lang tayo ng oil at ipan-fry natin ang ating na-slice na tofu until na mag-golden brown ito. Pagkatapos hanguin at isahin na natin ang ating mga spices. Inuna natin ang ating onion, kamatis, garlic, at saka ang ating red bell pepper. Mag-add ng oil kung kinulang ito. Isahin hanggang sa mag-soften ang mga spices natin. Pagkatapos, i-add na natin ang ating mga gulay. Sari-saring gulay po ang ating ginamit. At itansya nyo lang kung gaano kadami inyong ilagay. Dito ina-add na natin ang ating second piga na gata. Takpan lang natin hanggang sa maluto ang mga gulay natin. Ito na, after a few minutes, luto na ang gulay natin. Pwede na nating add dito ang ating na-fry na tofu. Hayaan lang natin ito ng mga 1 minuto. And while waiting, kukuha muna tayo sa ating paligid ng malunggay. At siya nga pala mga mamis, nag-change location na pala tayo. Andito tayo ngayon sa Tayud Liloan, Cebu City. Wala na tayo sa Lanao. Dami din tayo mga tanim dito, kaya abangan nyo ang susunod kong video. Ayan, ini-add na natin ang ating shrimp. Takpan lang natin hanggang sa kumulo at maluto ito. Madali lang maluto ang shrimp mga mamis. Huwag nating i-overcook ito para madali lang balatan. Nag-add na tayo dito ng pampalasa, ang rock salt, patis, at saka ang ating first piga na gata. Ihalo-halo lang natin ito at hayaan itong kumulo hanggang sa maluto ang gata natin. Huwag natin itong takpan. At kapag malapit ng kumulo ang gata, i-add na natin ang ating malunggay or green leafy vegetables. Pwede ding alugbating i-add yung mga mamis, masarap din yun. Ito na, tinakpan lang natin ng mga 10 seconds. Huwag nating overcook ang ating green leafy vegetables para intact pa rin ang sustansya nito. Ito na, ready to serve na ang ating ginataang sari-saring gulay with shrimps and fried tofu. Talaga namang napakasarap nito mga mamis. Masustansya at affordable pa. Ito na, kainan na. Tinikman na natin ang ating luto. Of course, pwede nyong i-adjust ang taste mga mamis according sa inyong panlasa. Pwede kayong mag-add dito ng nakasanayan yung seasoning. Pero sa akin, okay na yung patis, rock salt, at saka konting seasoning na nilagay natin. Talaga namang napakasarap at kanin na lang ang kulang dito. Ayan na po mga mamis. Salamat sa panonood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!